Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapwa loyalista. Sana po nandito tayo lahat para panindigan po natin ang ating pagiging loyalista. Hanggang sa huli, lalaban po tayo. Walang urungan, walang atrasan. Hawak na mga ikabibigin tayo. Ipaglaban at protektahan po natin ang ating Pangulo. Sa mga ginagawa ng mga Duterte. Tama ho ba to? Hindi ko makatarungan ang ginagawa niya. Sa 6 taon niyang paglilingkod, nirespeto natin siya at sinuportahan. Tapos itong gagawin niya, sabi ng mga Duterte at DDS-shit, irespeto raw si Duterte. Karespeto ba yung ginagawa niya? Asan ang peace rally dyan? No prayer rally. Pero pagdating nun, mura dito, mura doon ang natatanggap ng ating Pangulo. Tama ba yun? Anong mga binabato nilang akusasyon sa kanya? Pero tayo mga loyalista, alam natin kung ano ang Marcos. Mula sa 1986, lumalaban na tayo. Hanggang ngayon, kahit mga senior na kami, lumabas kami muli at nabuhay ang aming dugo. Dahil sa iyo, Duterte, hindi kami papayag sa ginagawa mo sa ating aming Pangulo. Nakakahiya ka. Kayong Duterte family, hindi na kayo dapat pumasok sa ating lipunan. Traitor kayo, salot kayo ng ating bansa. Anay kayo na dapat kayong walisin. Itakoy. Yes! Hindi kayo karapat-dapat. Ayan po ba, gusto ninyo maging presidente muli ang Duterte? Anong gagawin sa ating bansa? Anong mangyayari sa ating bansa? Ito ang pagtitipon-tipon natin to para sa ating bansa, para protektahan ang ating Pangulo, para manatili siya sa kanyang upuan. Ang Pangulo, ginagawa niya lahat ng kanyang magagawa upang may paunlad ang ating bansa. Pero mga iba nagbubulag-bulagan na kunyari wala silang nadaramang pagbabago. Gamitin po yung mga mata ninyo at mga isip ninyo. Huwag po pera-pera. Pag nasuhulang kayo ng kunting halaga, wala na, babaliktad na kayo. Huwag po natin pairalin dito ang pera-pera. Ang ating pairalin, ang pagmamahal sa ating bansa, sa ating Pangulo. Dapat po yan ang iano natin. Kaya, panawagan ko sa inyo lahat, no more Duterte 28-28. Pakiusap lang ho. At saka yung ICC, dapat itong papasukin dito para managot ang dapat managot sa mga ginawa ni Duterte ng kanyang administrasyon. Tama ba yun? Umaga pa lang, pagkagising mo, patay dito, patay doon, ang nakikita mo sa dyaryo sa balita. Bakit kahit CCBM ngayon, ang lalaki mga drug lord ang nahuhuli nila? May patayan ba? Wala. Diba? Yun na lang, gamitin yung isip ninyo. Asaan ang katarungan sa mga namatayan? Dapat makamit yun, kaya dapat papasukin ng ICC. Panagutin si Duterte sa kanyang mga ginawa. Karumal-dumal ang kanyang pananungkulan noon. Kunyari ka pa, may pahalik-halik ka pa sa flag ng Pilipinas, ayun pala, nasa loob ang pulo mo. Kaya lumantad ka. Lumantad ang inyong tunay na kulay. Kaya nahaw kita, Duterte, at ang mga anak mo, kayo ang magpa-drug test. Titignan natin kung sinong bangag at sinong mga drug addict. Kayo mga protector ng drug addict yan sa Davao, kaya hindi na nasumpo-sumpo. Malalaking drug lord ang nandiyan sa Davao. Pero anong ginagawa nyo? Dahil nagkakapera kayo. Dahil ang dalawa mong anak addict. Ikaw, fentanyl naman. Addict ka sa fentanyl. Kaya huwag nyo ibato kay PBBM ang mga nangyayari sa inyo. Si PBBM never na ninigarilyo, tapos sasabihin nyo, nagbabangag, adik. Patunayan ninyo sa administrasyon mo. Sinabi mo na yan. Bakit hindi mo kinasuhan? Yun na lang eh. Hindi naman kami mga pro, mga loyalista. Alam namin, hindi lang kami mga loyalista, ang mga pro-government. Alam nila yan. Alam nilang katotohanan. Kaya nandito kami ngayon para ipaglaban. Ipaglaban ang pang-aalis pusta mo kay PBBM. Tama na, sobra na. Dapat ka nang kalusin. Sumusobra ka na. Pero hindi ka nakatikim sa amin na mura, Duterte. Sa kabila na pagmumura mo sa aming Pangulo, hindi ka nakatikim sa amin na mura. Matikos lang kami. Salita lang, pero walang mura. Dahil ang mga loyalista, may puso, mga Diyos, matalino. Hindi basta-basta
sumapa doon. Tapos, sinisuwalat lang namin ang mga nasa loob namin. Ay, natin ang West Philippines eh. Oo, amin, ang West Philippines eh. Ipaglaban natin to. Kanila si Duterte. Dahil natakot yung iba. Pagkakera daw, kasi ganyan. Magdasal lang tayo, may awan Diyos. Kayo talaga maka-Diyos. Hindi makapera. Pero kung kayo makapera, wala. Diyan kayo sa tuteteain nyo. Huwag ninyo pairali ng pera, mga kababayan. Please lang to. Magkaisa tayo, ipaglaban natin ang ating bansa. Mahalin natin ang ating bansa para sa mga darating na henerasyon, sa mga ating mga apo-apo, mga anak. Ay, tamang po. Maraming salamat po. Kaya mabilang ang cobra. Paano kami mga namatayan? Paano kami mahihirap na biktima? Duterte, kulong! Dapat pakulong ka! Duterte, pati ikaw! Bato! Kasali ka dito, isa ka rin! Dahil ikaw ang hepe! Dapat alam mo paano ka magpatakbo na kapulisan mo! ICC, pasok! Hello. Ako po si Lorna, biktima rin po ang aking anak ng EJK. Sana po matulungan kami ng ICC na makapasok dito para matulungan po lahat ng mga biktima kagaya ng mga mahal namin sa buhay. Ang akin po anak, pinasok po kami sa loob ng bahay. Doon po pinagbabaril sa loob ng CR. Ako po si Maria. Pagkatala. Dalawang anak ko po ang biktima ng ATP. Sana naman po, nakikiusap kami sa Senado. Tawag ni lahat na nga yung ICC na pumasok dito sa Pilipinas para makita talaga kung anong katotohanan nangyari sa mga biktima ng ATP na ginawa ni Duterte sa amin. At saka, huwag nila minamaliit nila kami. Porkit mahirap lang kami, hindi daw kami mabigyan ng sisya. At umaasa kami sa ICC na yun na ang makapaniwala sa amin na totoong nabiktima kami. Sila lang ng katotohanan na totoong nangyari nga ikiking na ginawa ni Duterte dito sa amin. Ma'am, paano po pinaslang yung anak ninyo habang sa kwento nyo po? Yung dalawang anak ko po, nakipaglamay lang po yan. Tapos, may bumaba na mga pulis sa baba. Sabay sila pinagbabaril. Yung panganay ko po, February, at saka yung pangalawa ko, August. Halos, masagsagan ng pinag-uutos sa Duterte yun. Ako po, lahat, sabay-sabay, kami lahat, halos sabay-sabay yung pinatay mga mahal namin sa buhay. Sunod-sunod po yun, gabi-gabi. Halos, firework yung lugar namin pag pumatay sila ng tao. Ma'am Linga, may regalod shout out, ma'am.